Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 256. Ang malaking hilaw na materyal na ito ay tumitimbang ng 450 pounds. Nagkakahalaga ito ng 20,000 yuan bawat libra, ngunit binigyan ng manager si Guning ng diskwento, kaya nagbayad siya ng 7.8 milyong yuan sa huli. Pagkatapos noon, inimpake ni Guning ang medyo maliliit na hilaw na materyales sa mga carton, at hinayaan ang mga manggagawa sa tindahan na tulungan siyang ilipat ang malalaking hilaw na materyales. Si Gao Yi, naghihintay sa labas, ay napabilog ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya ang malaking hilaw na materyales. May jade ba talaga sa loob? Kung hindi, mawalan ng kapalaran si boss. Pagkatapos ay inilipat ni Gao Yi ang lahat ng mga hilaw na materyales pabalik sa kanilang bodega. At sinabihan siya ni Guning na magpahinga, at tatawagan siya nito kung kailangan niya ng tulong niya mamaya. Sa pagkakataong ito, binalak niyang mag-cut out ng ilang hilaw na materyales dito. Ang pamilya Wang ay isa sa 3 nagbebenta ng hilaw na materyales sa City Teng, kaya maraming negosyante ng mga alahas ang pupunta rito na naghahanap ng mataas na kalidad na jade. Marami pang piraso ng high-level jade sa Room B. Kung hindi dahil sa napakalaking hilaw na lumabas na materyales, hindi sana nagmamadaling si Guning. Bumalik siya sa Room B ng mabilis hanggat kaya niya para kunin ang 2 hilaw na materyales na iyon na may mataas na antas ng jade, at ang 2 ay may medium high level na jade. Gayunpaman, nang kukunin na ni Guning ang huling hilaw na materyal na may medium high level na jade sa loob, isang boses ang nagpatigil sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Oy, una kong nakita itong hilaw na materyales. Ibigay mo sa akin, walang pakundangan na sigaw ng isang batang babae na nasa 17 taong gulang kay Guning, pagkatapos ay tumakbo siya papunta kay Guning para kunin ito. Pinaihit ni Guning ang kanyang katawan at tumakas mula sa mga kamay ng babae. Hindi mo ba alam ang rules sa stone gambling? Ang taong unang nakakuha nito ang nagmamay-ari nito, hindi ang taong unang nakakita nito ng nagmamay-ari nito. Hindi galit si Guning, ngunit malamig na tumingin sa babae. Eksakto. May mga alituntunin sa stone gambling, at napakabastos ng babaeng ito. May pamuna. E ano ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Anak ako ng pamilya Wang, si Wang Xinyan. This is my family's store, so it is mine if I say so, mayabang na sabi ng dalaga. Nang marinig na siya ay anak ng pamilya Wang, lahat ng tao sa paligid ay natakot, lalo na nang malaman nilang siya si Wang Xinyan. Bakit? Dahil kilalang kilala siya sa kanyang bastos at hindi magandang pag-uugali. Siya ay anak na babae ng pamilya Wang. Siya ay isang manggugulo. Eksakto. Walang nang-ahas na magkaroon ng masamang dugo sa pamilya Wang. Nabalitaan ko na may isang batang babae din ang nakapulot ng hilaw na materyal na nagustuhan ni Miss Wang noong nakaraan, at hindi rin niya ito gustong ibalik. Nakipag-away pa siya kay Miss Wang. Dahil doon, nakansela ang napagkasunduan ng kanyang ama sa pamilya Wang. Narinig ko rin yan. May gasgas si Miss Wang sa kanyang braso, ngunit ang babae ay may ilang mga gasgas. One was even on her face, dagdag pa ng isa pang lalaki. Pagkatapos ay hinikayat niya si Guning ng may kabaitan, Miss, sa tingin ko mas mabuting ibalik mo sa kanya ang hilaw na materyal na ito. Hindi mo kayang bayaran ang resulta. Kilala rin ang pamilya Wang sa kabastusan at pagmamataas nito sa City Teng. Dahil hindi lang ito isang supplier ng raw material sa City Teng, kundi ang pangalawang anak sa kanilang pamilya ay ang bise-alkalde ng City Teng. Ang pamilya Wang ay maimpluwensyang kapwa sa politika at negosyo, kaya walang nang-ahas na kumilos laban sa kanila. Bagamat wala itong kinalaman kay Guning, mayroon siyang masamang impresyon sa pamilya Wang ngayon. Paano kung tumanggi akong ibigay sa iyo? Ano ang maaari mong gawin sa akin? Tinanong ni Guning si Wang Xinyan, at tila hindi siya natatakot. Bakit kailangang kunin ni Wang Xinyan ang hilaw na materyal na ito? Nagiging makulat lang ba siya o positibo siya tungkol dito? Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Kung hindi mo ibigay sa akin, may magpapalayas sa'yo. Nagbanta si Wang Xinyan.
Mga ad ng pub future. Talaga. Gayunpaman, sa palagay ko hindi mo magagawa ang desisyon. Kung pumayag ang amo ng tindahang ito, aalis ako kaagad, sabi ni Guning. Ikaw, galit si Wang Xinyan. Hindi niya inaasahan na si Guning ay hindi natatakot sa kanya. Huwag kang maglakas loob na umalis. Pupunta ako at hahanapin ko ang lolo ko. Pagkasabi noon, tumalikod si Wang Xinyan, tumakbo palabas. Nang makita iyon, ang lahat ay nakatingin kay Guning na nag-aalala, ngunit siya ay tila kalmado pa rin. Ang lolo ni Wang Xinyan ay nasa bakuran sa oras na ito, kaya hindi nagtagal ay bumalik siya kasama ang kanyang lolo. Ang lolo ni Wang Xinyan ay tinawag na Wang Hongming, siya ang pinuno ng isa sa 4 na pinakamaimpluwensyang pamilya sa City Teng. Mayroong 4 na pangunahing maimpluwensyang pamilya sa City Teng, katulad ng Shi family, ang Zhang family, ang Shen family at ang Wang family. Kabilang sa mga ito, kapwa ang Zhang family at ang Wang family ay mga supplier ng hilaw na materyales. Mukhang masama ang pakiramdam ni Wang Hongming, ngunit walang nakakaalam ng dahilan. Bagamat laging mayabang ang pamilya Wang, makikipagkompromiso din sila kung hindi sila makatwirang panig. Lolo, siya na. Inagaw niya sa akin ang hilaw na materyales. Itinuro ni Wang Xinyan si Guning na nagrereklamo sa kanyang lolo. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Wang Hongming. Siya ay may likas na gravitas at hangin ng pagbabanta. At malinaw na alam niya ang katangian ng kanyang apo. Malaki ang posibilidad na pinalaki ito ng kanyang apo. Gayunpaman, ang kanyang apo ay may namumukod tanging instinct. Dahil gusto niya ang hilaw na materyal na ito, posible rin na mayroong jade sa loob nito. Kaya ayaw din niyang mawala ito. Kaya, sinadya niyang gamitin ang kanyang gravitas para banta si Guning para siya mismo ang sumuko dito. Gayunpaman, si Guning ay hindi nakaramdam ng pananakot. Diretso niyang sinalubong ang mga mata ni Wang Hongming at sinabing, kinuha ko muna itong hilaw na materyales, ngunit sinabi ni Miss Wang na nakita niya ito bago ako. Hindi ko akalain na may ganoong tuntunin sa stone gambling. Dumilat si Wang Hongming. Hindi niya akalain na tatayo pala sa kanya ang babaeng ito. Lolo, tumalikod lang ako para hilahin ang cart ko, pero hinawakan niya agad. Giit ni Wang Xinyan. Miss, since unang nakita ng apo ko, and she wants it badly. Pwede mo bang ibalik sa kanya? Mayroong maraming iba pang mga hilaw na materyales sa aming tindahan kaya maaaring pumili ng isa pa. Masama ang ugali ng apo ko. At hindi siya makikinig sa sino man sa amin, pero ayaw naming lahat na atakihin kanya. Tila naging pala kaibigan si Wang Hongming kay Guning, ngunit talagang pinagbabantaan siya nito. Bueno, maaari kong ibalik ito sa kanya, ngunit paano kung pumili ako ng isa pang hilaw na materyales at sinabi niya na nakita niya ito bago ako muli? Sabi ni Guning. Si Wang Hongming ay agad na nagsuot ng masayang mukha. Naniniwala din ang mga tao sa paligid na sumuko at nakompromiso si Guning. Gayunpaman, hindi nila alam na talagang naghahanda si Guning para sa kanyang maliit na paghihiganti. Hindi na mauulit. Ilalabas ko siya sa sandaling makuha niya ang hilaw na materyal na ito, pangako ni Wang Hongming. Kabanata 257. Magaling. Ibinigay ni Guning ang hilaw na materyal kay Wang Xinyan. Hinawakan ito ni Wang Xinyan ng walang pag-aalinlangan at ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Dala ang hilaw na materyal sa kanyang mga kamay, umalis si Wang Xinyan kasama si Wang Hongming. May makapal na pakiramdam ng lamig sa ilalim ng mga mata ni Guning. Binalak niyang kunin lamang ang kalahati ng medium-high level na jade at lahat ng top level at high level na jade, ngunit ngayon ay nagbago ang isip niya. Dadalhin niya ang lahat ng mga hilaw na materyales, maging ang mga may medium level na jade sa loob. Hindi nagtagal, kinuha ni Guning ang lahat ng hilaw na materyales na may jade na katamtamang antas at pataas mula sa room B, C at D, at inilagay ang mga ito sa kanyang cart. Mayroong 68 sa kanila sa kabuuan. 3 sa mga ito ay naglalaman ng top level jade,
7 sa mga ito ay naglalaman ng mataas na antas ng jade, 21 sa mga ito ay naglalaman ng medium high level jade at ang iba pa ay naglalaman ng medium level na jade. Hindi man lang pinansin ni Guning ang dalawang hilaw na materyales na may napakalaking jade sa loob na nasa room A. Ang isa sa mga hilaw na materyales ay kasing laki ng basketball, habang ang isa naman ay kasing laki ng football. Nagulat ang lahat sa pamimili ni Guning ng mga hilaw na materyales. May nag-isip pa na baka nababaliw na siya dahil gumagastos siya ng pera na parang gastador. Nagulat din ang sabsaban nang pumunta si Guning para bayaran ang kanyang bayarin. Ang tumpok ng kanyang mga hilaw na materyales ay nagkakahalaga ng 26.8 milyong yuan sa kabuuan. At ang dalawang hilaw na materyales mula sa Room A ay nagkakahalaga ng 12 milyong yuan, dahil nagpakita na sila ng isang bintana ng jade sa loob. Ang raw material na kasing laki ng basketball mula sa Room A ay nagkakahalaga ng 7 milyong yuan. Habang ang isa naman ay halos kasing laki ng isang football ay nagkakahalaga ng 5 milyong yuan. Kung ang jade sa loob ng mga ito ay 2/3 ng kanilang laki pagkatapos na alisin ang panlabas na layer. Ang mas malaki at ang mas maliit ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong yuan at 8 milyong yuan ayon sa pagkakabanggit. Sa katunayan, hindi masyadong kumikita ang pagbili ng mga hilaw na materyales sa Room A, ngunit napaka-posibleng kumita ng pera. Ang mga tao sa paligid ni Guning habang siya ay nagbabayad ng kanyang bill, sa halip, lahat ay nakaramdam ng pag-aalala para sa kanya kung siya ay matatalo. Nabayaran ni Guning ang kanyang bayarin sa loob ng ilang segundo. Nang siya ay katatapos lang, narinig niya ang boses ni Wang Xinyan mula sa lugar ng pagpuputol ng bato. Mga ad ng Pub Future. May jade. May jade sa loob, lolo. Nagtaas ng boses si Wang Xinyan sa pananabik. Natuwa rin si Wang Hongming na makita iyon. Alam na ni Guning na ang raw material ay naglalaman ng jade, kaya hindi na siya nagulat. Ang jade ay pag-aari ni Wang Hongming, kaya walang nagbid para dito, dahil ang pamilya Wang ay nagpapatakbo din ng isang tindahan ng alahas, kaya natural na hindi ito ibebenta ni Wang Hongming. Hinugasan ng manggagawa ang layer ng alikabok mula sa jade, at sinabing may pagtataka, ito ay light pink, at dapat ay pink na lotus root type. Ano? Isa itong medium high level na jade. Talaga, ito ay hindi ng marami. Wow! Naiingit ako. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Pinili ko ito, sabi ni Wang Xinyan ng buong pagmamalaki, at si Wang Hongming ay natuwa sa tuwa. Si Miss Wang ay talagang isang promising na batang babae na may pambihirang kakayahan sa pagsusugal ng bato. Si Master Wang ay dapat na labis na ipinagmamalaki sa iyo. Ang lahat ay patuloy na nambobola sa kanila. Ngumisi si Guning. Masyado pang maaga para maging masaya. Naunawaan na niya ang kanyang gagawin ay tiyak na makakainis sa Wang family. Malamang ay susubukan nilang saktan siya ng palihim, ngunit wala siyang pakialam, dahil nasa kanya na ngayon ang suporta ni Leng Xiaoteng. At higit na handa si Leng Xiaoteng na protektahan siya. Speaking of Leng Xiaoteng, nakasakay na siya sa private jet na lumilipad patungong City Ting ngayon. Si Chen Meng ang piloto habang si Guyiz na nasa ika-9 na pwesto sa kanilang club ay ang co-pilot. Sa eroplano, sina Jinbei, si Ming at Xu Jinchen ay casual na nag-uusap, ngunit si Leng Xiaoteng ay nakaupong mag-isa sa likuran habang nakatitig sa kanyang telepono nang may pagmamahal sa kanyang mga mata. Mga ad ng Pub Future. Napansin iyon ni si Ming, at nagulat. Agad niyang kinausap sina Jinbei at Xu Jinchen sa mahinang boses. Hoy, tingnan mo ang aming boss. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang telepono na may kasiyahan sa kanyang mga mata. Nakatingin ba siya sa mga larawan ng mga dilag? Sabay-sabay na tumingin sina Jinbei at Xu Jinchen kay Leng Xiaoteng. Gayunpaman, malinaw na narinig ni Leng Xiaoteng ang sinabi ni si Ming, kaya ibinaba niya ang kanyang telepono at binigyan sila ng malamig na tingin. Kaya naman nang tumalikod sina Jinbei at Xu Jinchen, nakasalubong nila kaagad ang malamig na tingin ni Leng Xiaoteng. Pakiramdam nila ay pareho silang nahuli sa isang pinangyarihan ng krimen, at agad na iniwas ang kanilang mga mata.
Nagpanik din si Siming. Masama ang pakiramdam na nahuli sila habang nagchichismisan ang kanilang amo. Bagamat alam nilang hindi magagalit sa kanila ang kanilang amo dahil doon, natakot sila sa presyo ng hangin sa kanila. Kaya binago ni Siming ang paksa ng walang pag-aalinlangan. Jinchen, nasaan tayo noon? Nako, sinabi mo lang sa amin na may ipinakilala ang pamilya mo sa iyo. Kamusta siya? Sobrang boring ng blind date. Kinasusuklaman ko ito, sinabi ni Shu Jinchen na may matinding disgusto. Sumasang-ayon ako. Mahaba pa ang buhay mo. Sa tingin ko hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, sabi ni Jinbei. Sa tindahan ng Wang family, lahat ay namangha nang itulak ni Guning ang kanyang cart na puno ng mga hilaw na materyales, habang naglalakad papunta sa lugar ng pagpuputol ng bato. Jesus! Marami siyang binili. Sa tingin ko ay napakarami sa kanila. Tingnan mo, may 2 hilaw na materyales na may bintana. Ang cart ay dapat hindi bababa sa 2 milyong yuan. Siya ay dapat na napakayaman. Parehong nagulat sina Wang Xinyan at Wang Hongming. Walang kabuluhan ang pagbili ng napakaraming hilaw na materyales. Baka lahat sila ay basura, maasim na sabi ni Wang Xinyan. Tila hindi naniniwala si Wang Hongming na nagawang putulin ni Guning ang jade. Gayunpaman, kinuha ni Wang Xinyan ang isang hilaw na materyal na may medium-high level na jade ng pink na lotus root type sa loob mula sa kanya. Kung hindi ito kinuha ni Wang Xinyan, magiging kanya ang mahalagang jade. Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Wang Hongming na isipin sa sarili kung sinuwerte lang ba ang babae o kung talagang mayroon siyang sariling espesyal na kakayahan. Paano mo malalaman ang mga resulta bago pa man sila maputol? Sumagot si Guning nang may kumpiyansa. Sa tingin mo ba madaling putulin ang jade? Tumingin si Wang Xinyan kay Guning na parang tulala. Bueno, tingnan natin, sabi ni Guning. Sa tingin ko lahat sila ay basura, at masisira ka, haha. Siyempre umaasa si Wang Xinyan na mabibigo si Guning. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari hanggat hindi ito nangyayari. Bagamat ang stone gambling ay isang napakadelikadong negosyo, tiwala akong mananalo ako, tulad nitong jade ng pink na lotus root type. Huminto si Guning sa pagkakataong ito. Hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap, dahil naunawaan ni Wang Xinyan at Wang Hongming ang kanyang kahulugan. Si Wang Hongming ay interesado kay Guning ngayon. Mukhang hindi ordinaryong tao ang babaeng ito. Alam ba niya na may jade ng pink na lotus root type sa raw material noon pa? Kung gayon, maaaring mayroong higit pang mga hilaw na materyales na may jade sa loob sa kanyang kariton. Nagsimulang maramdaman ni Wang Hongming na may mali. Sinabi ko sa iyo na nakita ko ang hilaw na materyales bago mo. Nag-aatubili si Wang Xinyan na aminin ang katotohanan na naging positibo rin si Guning tungkol sa hilaw na materyal. Anyway, pareho kaming positive about it. Walang pinagkaiba kung sino ang nauna, ngumiti si Guning at parang sarcastic. Ikaw, galit si Wang Xinyan. Lalo niyang kinasusuklaman si Guning ngayon. Bigla na lang, isang ideya ang bumungad kay Wang Xinyan. Nag-evil smile siya at sinabing, dahil tiwala ka, bakit wala tayong taya? O paano, hindi ito tatanggihan ni Guning. Mga ad ng pub future. Maliban sa 2 hilaw na materyales na may bintana. Kung maaari mong gupitin ang 10 piraso ng jade mula sa natitirang mga hilaw na materyales sa iyong cart, ibibigay ko sa iyo ang jade na ito ng pink na lotus root type. Kung hindi, kailangan mong bilhin ito sa buong presyo, sabi ni Wang Xinyan. Xinyan, huwag kang masyadong malikot. Napatigil si Wang Hongming. Hindi dahil sa wala siyang tiwala kay Wang Xinyan, ngunit ayaw niyang mawala ang jade ng pink na lotus root type. Paano kung nanalo si Guning? Bagamat hindi siya naniniwala ay nag-aalala siya. At nakakahiya kung matatalo si Wang Xinyan. Gayunpaman, sa mga mata ng mga nanonood, naniniwala sila na sinasamantala ni Wang Xinyan si Guning. Ito ay pangkalahatang kinikilala na siyam sa bawat 10 hilaw na materyales ay maaaring maging basura. Kung mayroong 2 hilaw na materyales na may jade sa loob ng cart ni Guning, napakaswerte.
Ang punto ay nakuha na ni Wang Xinyan ang jade ng pink na lotus root type, at talagang hindi niya hahayaang manalo si Guning. Gayunpaman, walang nang-ahas na magsalita. Wala itong kinalaman sa kanila kung tutuusin, at wala ni isa sa kanila ang handang tumayo laban sa pamilya Wang. Lolo, sa tingin mo ba matatalo ako? Nakipagtalo si Wang Xinyan. Ikaw. Well, fine. Magagawa mo kahit anong gusto mo, nakompromiso si Wang Hongming. Sinira ni Wang Hongming si Wang Xinyan na bulok dahil si Wang Xinyan lang ang may gusto sa jade gaya niya. Handa rin siyang matuto. Ang pinakamahalaga, si Wang Xinyan ay may kakaibang instinct, at madalas niyang pinuputol ang jade mula sa mga hilaw na materyales. Kahit siya ay hindi niya magawa iyon. Ang bastos at mapagpanggap na karakter ni Wang Xinyan ay eksaktong lumitaw dahil ini-spoil siya ng kanyang lolo. Sa pag-aproba ni Wang Hongming, hinamon ni Wang Xinyan si Guning, "Manggahas ka ba?" Siyempre. Bakit hindi? Kusang loob na sumang-ayon si Guning. Siya ay pupunta sa paggupit ng mga hilaw na materyales dito pagkatapos ng lahat, at siya ay sigurado na siya ay mananalo. Gayunpaman, ang iba ay hindi naniniwala. Iniisip ng lahat na siya ay tiyak na mabibigo. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa End of Euro Else 1N. Naiinggit si Wang Xinyan sa kabutihang loob ni Guning. Bagamat ang pamilya Wang ay napakayaman at may yaman na 10 bilyong yuan, mayroon lamang siyang ipon na daan-daang libong yuan. Kung gayon, magsisimula tayo. Hinimok ni Wang Xinyan ng may pagkainip. Gayunpaman, sa tingin ko mas mabuting pumirma tayo ng isang kasunduan bago tayo magsisimula, kung sakaling may magsisi, mungkahi ni Guning, dahil wala siyang tiwala sa pamilya Wang. Ikaw. Si Wang Xinyan ay hindi nasisiyahan sa pagharap sa kawalan ng tiwala ni Guning, ngunit para kumbonsihin siya, pumayag si Wang Xinyan, "Oo naman, walang problema." Si Wang Hongming ay mayabang, ngunit hindi pipi. Nagsimula siyang mabalisa nang makita si Guning na sobrang kumpiyansa. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala na may kakayahan si Guning na magtanggal ng 10 piraso ng jade mula sa kanyang 60 o higit pang mga hilaw na materyales. Mga ad ng Pub Future. Makalipas ang ilang minuto, pinirmahan nila ang kasunduan. At sinimulan ni Guning na gupitan ang kanyang mga hilaw na materyales. Mayroong 3 makina sa tindahan, at isa lamang ang okupado, kaya't ang dalawa ay nagtulungan upang putulin ang mga hilaw na materyales ni Guning. Pumili si Guning ng hilaw na materyal na kasing laki ng football na may katamtamang antas na jade sa loob. Siya mismo ang gumuhit ng mga linya bago niya ito ibinigay sa manggagawa. Ang pangalawa ay kasing laki ng American football at naglalaman din ng medium level na jade. Iginuhit din ni Guning ang mga linya dito. Maraming tao ang nagkukumpulan ng sabay-sabay. Walang gustong makaligtaan ang kapana-panabik na taya na ito. Gumagana ang mga makina, at kinabahan sina Wang Xinyan at Wang Hongming. Ang mga berdeng palabas. Tuwang-tuwang sabi ng manggagawa pagkatapos ng unang hiwa. Ang boses niya ang nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid niya. Ano? May jade sa loob. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Wang Xinyan sa kanyang pandinig, gayon din si Wang Hongming. Paano ito naging posible? Gayunpaman, ito ay ang katotohanan. Anong uri ito? May nagtanong. Nilinis ng manggagawa ang alikabok mula sa jade at pinagmasdan ng mabuti. Ito ay dark green na may makinis na texture. Dapat itong black jadeite. Black jadeite. Isa itong pambihirang medium level na jade. May kinikilig na sabi. Marahil ay may manipis na layer nito. Ngumuso si Wang Xinyan. Siyempre gusto niyang mawala si Guning. Sa pag-iisip ng posibilidad na mabaigo siya, naging masama ang ekspresyon ni Wang Xinyan. Hindi ako matatalo. Malalaman natin kung manipis lang ang layer nito, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Muling nakaramdam ng pagkabalisa si Wang Hongming. Bigla niyang naramdaman na marahil ay mayroong higit sa 10 piraso ng jade sa kanyang mga hilaw na materyales. Miss, gusto mo bang ibenta? May nagbid ng sabay-sabay. Oo, ngunit ibebenta ko ito pagkatapos itong ganap na maputol, sabi ni Guning.
Dahil sinabi niya iyon, ang mga tao sa paligid niya ay naghihintay para sa huling resulta. Ang pangalawang hilaw na materyales ni Guning na naputol ay jade din, at si Wang Xinyan ay higit na nabalisa ngayon. Jesus! Napakaswerte nitong miss na ito. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng ibang tao na kayang magputol ng 2 piraso ng jade ng magkasunod. Lahat ay namangha. Paano ito posible? Bakit? Hindi makapaniwala si Wang Xinyan sa kanyang mga mata, at tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan. Hindi rin nasisiyahan si Wang Hongming. Maswerte ba o kaya ang babaeng ito? Gayunpaman, walang sino man ang maniniwala na siya ay maswerteng naputol ang 2 piraso ng jade ng magkasunod. Gayunpaman, kung ang babaeng ito ay may pambihirang kakayahan sa pagsusugal ng bato, maaaring magkaroon ng mas maraming jade sa mga hilaw na materyales. Muntik nang masira si Wang Hongming. Karaniwan, matutuwa ang mga manggagawa na putulin ang jade, dahil maaari silang maging sikat sa paggawa nito, ngunit ngayon ay ibang-iba na ang sitwasyon. Ayaw ng boss nila na putulin nila ang jade, kaya medyo nanginginig ang mga kamay nila. Ang mga hilaw na materyales sa kanilang mga kamay ay parang mainit na patatas na gusto nilang itapon, ngunit hindi nila magawa iyon. Ang pangalawang piraso ng medium level na jade ay nasa uri ng tubig. Sa oras na ito, available na ang ikatlong makina, kaya kinuha ni Guning ang pangatlong hilaw na materyal, na may medium level na jade pa rin sa loob. Nagpakita rin ang berde sa loob ng ilang minuto. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els1N platform. Ang lahat ay mas nabigla ngayon. Mga ad ng Pub Future. Si Wang Hongming ay labis na hindi nasisiyahan ngayon, at ang mukha ni Wang Xinyan ay nabaluktot sa selos. Kapag may nagputol ng jade, sisabog ang mga paputok para malaman ng mga tao ang magandang balita. Samantala, dumarami ang mga tao sa tindahan. Nice to meet you, Miss. Ako ang manager ng Baoyuan Company, Zhang Yan. Ito ang aking name card. I hope that we can cooperate someday, agad na pakilala ng isang lalaki kay Guning. Ang Baoyuan Company ay isang pangalawang tier na tatak sa industriya ng alahas. Ang susunod na layunin ni Guning ay tiyak na palawakin ang kanyang grupo ng kliyente para sa kanyang jade provider na negosyo na malapit na niyang buksan. At ang mga kumpanya ng alahas ay ang karamihan sa kanyang mga potensyal na kliyente, kaya mas handa siyang makipagkita sa manager. Kinagagalak kong makilala ka rin. Ang pangalan ko ay Tang Ining. Ginamit ni Guning ang pangalan sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Ngunit hindi siya nag-aalala na magdudulot ito ng anumang problema sa kanya kapag nalaman ito ng Tang family at Chizayo. Pabayaan na ang napakaraming iba't ibang tao na may parehong pangalan. Kahit na ipakita niya ang pangalan, Tang Ining, sa harap ng kanilang mga mata, hindi nila ito pagdudahan, dahil nagbago na siya ng lubusan. Pagkatapos ay nakipagpalitan si Guning ng mga name card sa lalaki. Miss Tang, ikinagalak kitang makilala. Ako ang manager ng Genio Jewelry, Chin Yan. Miss Tang, natutuwa akong makilala ka. Ako ay parami ng parami ang mga manager ng kumpanya ng alahas na dumating sa panig ni Guning at nakipagpalitan ng mga name card sa kanya sa paghahanap ng kooperasyon sa hinaharap. Hindi tumanggi si Guning. Sa loob ng maikling panahon, nakatanggap si Guning ng 7 name card kabilang ang mga first line, second line at third line na mga tatak ng alahas. May nagbid sa minuto na ang unang jade ay ganap na naputol. 5 milyong yuan. 5.5 milyong yuan. 13 milyon yuan. Sa huli, ang Black Jadeite ay naibenta sa presyong 13 milyong yuan. Para hindi ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, sinabihan ni Guning si Kay na magbukas ng account sa isang Swiss bank para sa kanya kanina. Mga ad ng Pub Future. Ang Swiss bank ay may napakataas na antas ng sistema ng lihim at kilala bilang ang pinakamapagkakatiwalaang bangko sa buong mundo. Humigit kumulang 1/4 ng personal na yaman ng mundo ang nakaimbak sa bangko. Ang mga politiko, business tycoon at A-list celebrity sa mundo ay naglalagay ng kanilang pera sa Swiss bank,
na lumikha din ng mga tanyag na industriya ng pananalapi sa Switzerland. Sa kasong iyon, kahit na may gustong mag-imbestiga sa kanyang pagkakakilanlan, tiyak na mabibigo siya. Natapos ang unang deal sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay kinuha ni Gunning ang kanyang pang-apat na hilaw na materyales, at ganoon din ito. Napabilog ang mga mata ng lahat sa sobrang gulat. Sapat na ang nakakagulat na naputol na niya ang 3 piraso ng jade ng magkasunod, ngunit tila may susunod pa. Ang pangalawang jade ay ganap na naputol sa ibang pagkakataon, at naibenta sa presyong halos $1,000,000. Pinutol din ng ikalimang hilaw na materyal ni Gunning ang mahalagang jade. Natigilan ang lahat, at walang makapaniwala na ito ay totoo. Pakiramdam nila ay nasa panaginip sila, na napakaganda para maging totoo. Jesus! Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ko ang isang tao na pumutol ng 5 piraso ng jade ng sunod-sunod. Talaga. Sa tingin ko may mas maraming jade sa iba pang mga hilaw na materyales. Sumasang-ayon ako. Maraming tao ang nagsimulang maniwala dito. Bakit parang pamilyar siya? WHO. May nagtanong. Hindi ko na maalala ngayon bigla. Ang balita ay nagpunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon, at mas maraming tao ang dumagsa sa loob ng tindahan. Puno na ngayon ng mga tao ang bulwagan nito. Itigil mo na. Biglang ibinoka ni Wang Xinyan ang kanyang bibig. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mabibigo siya, na siyang huling bagay na gusto niyang maranasan sa mundong ito. Kaya sinubukan niyang tanggapin ang taya. Bagamat ganoon din ang ideya ni Wang Hongming, nahihiya siyang gawin iyon. Ang ginawa ng babaeng ito ngayon ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nagulat siya at nanghinayang, dahil ang mga hilaw na materyales na iyon ay pawang galing sa sarili niyang tindahan. Masakit para sa kanya na makita ang mas maraming jade na ginupit mula sa natitirang mga hilaw na materyales, ngunit hindi niya ito maibabalik dahil naibenta na niya ang mga ito. Ano? Gusto mo bang tanggihan ang taya? Tumingin si Gunning kay Wang Xinyan na may sarkastikong tanong. Nang marinig iyon, lahat ay nagpakita ng paghamak kay Wang Xinyan. Nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Wang Xinyan sa ganoong sitwasyon, kahit na siya ay karaniwang walang kahihiyan. Gayunpaman, tinaasan niya ang kanyang boses at sinabing, kung gayon, ano ang magagawa mo sa akin? Hindi siya naniniwala na kakayanin siya ni Gunning. Siya ang anak ng Wang family. Ano sa palagay mo, Master Wang? Sinabi ni Gunning kay Wang Hongming. Parang sarcastic at provocative ang tunog nito. Bahaging namula si Wang Hongming. Alam niyang nakakahiya, pero sa totoo lang ay ayaw niyang matuloy iyon, kaya nagdahan-dahan siya. Dahil si Miss Tang ay naputol na ang napakaraming piraso ng jade. Hindi ko akalain na kulang ka sa jade ng pink lotus root type sa lahat. Bakit hindi tayo huminto ngayon din? Master Wang, dapat niloloko mo ako. Ang jade na ito ng pink lotus root type ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 milyong yuan. Bakit ko ito iiwan? Well, hindi rin naman ako unreasonable na tao. Kung manalo ako, hindi mo kailangang ibigay sa akin ang jade na ito ng pink lotus root type, ngunit kailangan mong bayaran ako ng parehong halaga ng halaga nito. Ang pamilya Wang ay isang kilalang sobrang mayaman na pamilya sa City Teng, kaya sa tingin ko, wala lang sa iyo ang 20 milyong yuan, tama ba? Sabi ni Gunning, sa mapanoksong paraan pa rin. Si Wang Hongming ay hindi nasisiyahan at bahagyang nagalit. Bagamat ang 20 milyong yuan ay tunay na walang halaga para sa pamilya Wang, hindi niya ito gustong ibigay sa isang estranghero ng biglaan. Miss Tang, sigurado ka ba? Tanong ni Wang Hongming at nagbanta. Bakit hindi? Ang apo mo ang nag-propose ng taya, tapos ngayon gusto na niyang tanggihan. Hindi mo ba naisip na nakakahiya? Malamig na tanong ni Gunning. Hindi siya mahina o manok. Sabay-sabay na nag-usap ang mga tao. Eksakto. Wala silang karapatang gawin iyon. Ang pamilya Wang ay isang maimpluwensyang pamilya. Sobrang hindi nararapat para sa kanila na gawin iyon. Talaga. Nakita kong kinuha ni Miss Wang ang jade ng pink lotus root type mula kay Miss Tang gamit ang sarili kong mga mata. Ano?
Sobrang nakakahiya. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na ginawa ng Wang family ang ganoong bagay. Mga ad ng Pub Future. Bagamat makapangyarihan ang pamilya Wang, hindi ito nangingibabaw, napakaraming tao pa rin ang nang-ahas na talakayin ito. Lalo na ang mga kinatawan ng mga kumpanya ng alahas. Tumayo sila kasama si Guning at hindi sila natatakot sa pamilya Wang, dahil ang kapangyarihan sa likod nila ay mas maimpluwensyahan kaysa sa pamilya Wang. Napahiya si Wang Hongming, ngunit hindi niya mailabas ang kanyang galit sa publiko, dahil magbibigay ito ng bala sa iba. Kaya't sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit at mahinang sinabi, "Mabuti, maaari mong ipagpatuloy ang pagputol ng mga hilaw na materyales. Kung manalo ka, babayaran kita ng parehong halaga ng halaga nito." Ang pamilya Wang ay hindi nagkukulang ng jade, ngunit wala rin itong maraming piraso ng medium-high level na jade, kaya mas gugustuhin niyang bayaran si Guning ng pera at panatilihin ang jade. Lolo, hindi sumang-ayon si Wang Xinyan. Tumahimik ka. Dinala mo ito, at dapat mong tiisin ang resulta, putol ni Wang Hongming. Medyo naiinis na siya ngayon sa self-willed personality ni Wang Xinyan. Kung hindi siya nakipagpustahan kay Guning, hindi ito haantong sa ganito. Lolo, isa kami sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa City Teng, at ang tiyuhin ko ang vice mayor. Kailangan ba nating alalahanin ang isang estranghero? Nakipagtalo si Wang Xinyan, at hindi itinago ang kanyang intensyon na banta si Guning. Nako, pwede bang mangbuli si vice mayor sa iba kahit kailan niya gusto? Hindi ba dapat maging matuwid at makatwiran ang isang opisyal ng gobyerno? Bakit kabaligtaran ang tiyuhin mo? Bukod dito, ang bise-alkalde ay hindi ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na ito. Paano kung malaman ng isang mas mataas ang posisyon sa tiyuhin mo ang ginawa mo, ano ang mangyayari sa tiyuhin mo? Sabi ni Guning. Sa totoo lang, gustong makita ni Wang Hongming kung magpapanik si Guning dahil sa network ng kanilang pamilya, ngunit sa hindi inaasahan, hindi natakot si Guning. Xinyan, tumahimik ka na. Sarili mong negosyo ito, kaya huwag mong idamay ang aming buong pamilya at ang iyong tiyuhin. Ayokong magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan, pinuna ni Wang Hongming si Wang Xinyan. Talagang nag-aalala siya na naapektuhan ang kanyang pangalawang anak. Kung masira ang karera ng kanyang anak, masasaktan din ang pamilya Wang. Bilang karagdagan, ang pamilya Wang ay hindi pa nakatagpo ng ganoong problema ngayon. Walang pakialam ang babaeng ito sa kapangyarihan ng ating Wang family. Mayroon ba siyang mas malakas na suporta? Hindi mapigilan ni Wang Hongming na isipin ang sarili. Nag-aatubili si Wang Xinyan na tanggapin ito, ngunit hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita, kaya nakompromiso siya sa huli. Maaari na lamang niyang hilingin na si Guning ay hindi magputol ng mas maraming piraso ng jade. Nagpatuloy ang sugal. Sa loob ng ilang minuto, ang ika-6 na piraso ng jade ay pinutol at naibenta. Mga ad ng Pub Future. Sa tuwing naririnig ni Wang Hongming na may isa pang piraso ng jade sa hilaw na materyales ni Guning, lalo na siyang nagalit. Si Guning ay nagputol ng maraming piraso ng medium-high level na jade hanggang ngayon. Gayunpaman, ang mga manggagawa ay nakakaramdam ng torture. Umaasa na lang sila ngayon na hindi ilalabas ng kanilang amo ang galit sa kanila. Kung hindi, maaari silang matanggal sa trabaho. Nang maputol ang ipit-ong piraso ng jade ng uri ng hibiscus, nanginginig ang mga kamay ng isang manggagawa at may makapal na pawis sa kanyang noo. Paano ito posible? Paano? Halos mapaiyak si Wang Xinyan sa pagkabalisa. Sumuko kaagad si Wang Hongming. Alam niyang tiyak na matatalo sila, at mas naiinggit sa kakayahan ni Guning sa pagsusugal ng bato. Oh, ngayon ko lang naalala. Biglang bumukas muli ang bibig ng lalaking nagsabi na parang pamilyar si Guning. Nabasa ko ang balita sa internet. May isang babae na patuloy na naggupit ng 4 na piraso ng medium high level at high level na jade sa City G noong isang araw, at kumita siya ng 345 milyong yuan noong panahon na iyon. Itinuturing siya ng lahat bilang reyna ng jade. Sa tingin ko, siya na siguro ang reyna ng jade. Ano? Ang reyna ni Jade.
Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Nagulat ang mga tao, nakatingin kay Guning. Narinig na rin ito ni Wang Hongming, ngunit hindi siya naniwala, dahil naisip niya na ito ay isang publicity stunt o swerte lang ang babae, ngunit ngayon. Kung ang babaeng ito sa harapan niya ay si Reyna ng Jade, kailangang totoo ang balita, dahil ipinakita na niya ang kanyang kakayahan sa harap nila. Sa pag-iisip ng napakahusay na kakayahan ng babaeng ito, binigyan ni Wang Hongming ng nag-aalalang sulyap ang mga hilaw na materyales sa cart ni Guning. Mayroon bang isang piraso ng jade sa bawat? Hindi nang ahas si Wang Hongming na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito, dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. May gumamit kaagad ng kanyang telepono para kunan ng litrato ni Guning. Napansin iyon ni Guning, ngunit hindi niya ito pinigilan. Dahil nagpalit siya ng damit at hitsura, hindi siya natakot na may makilala sa kanya. Hindi nagtagal, isang balita na may pamagat na The Queen of Jade cut out more highly valuable jade in City Teng, itutuloy, ay inilabas. Hindi alam ng maraming tao kung sino si Reyna ng Jade, ngunit ang balita ay sapat na nakakagulat. Alam ng lahat ng mga mamamayan sa City Teng ang mataas na panganib ng stone gambling. Kaya lahat sila ay na-curious kung bakit biglang naging madali ang pagtanggal ng jade. Sabay-sabay na hinanap ng ilan ang Reyna ng Jade sa internet, at may nakakagulat na balita tungkol sa kanya. May mga kalakip na larawan din. Bagamat isa lamang itong profile, hindi pa rin mahirap kilalanin na ang babae sa mga larawan ay ang babaeng nasa harap ng kanilang mga mata. At lahat ng tao ay namangha sa dami ng perang kinita niya. Nakakuha siya ng 345 milyong yuan noong nakaraang pagkakataon gamit ang 4 na piraso ng jade. At sa pagkakataong ito ay nakakuha siya ng 6 na piraso ng jade, na nangangahulugan na mas kikita siya. Bagaman ang karamihan sa kanyang pinutol ay medium level na jade, at ang presyo nito ay mas mababa, ito ay isang kapalaran na sa mata ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, hindi pa ito tapos. Parami ng parami ang mga tao na nag-repost ng balita at dumaraming bilang ng mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Marami sa kanila na nakatira sa malapit ay tumakbo sa kalye ng sugal na bato upang masaksihan ito ng kanilang mga mata. Pinutol ni Guning ang isang mataas na antas ng jade mula sa ikawalong hilaw na materyal. Ito ay sa uri ng salamin. Ang ika-9 na piraso ay isa ring mataas na antas ng jade. Ito ay kulay lila. Halos mabaliw si Wang Hongming sa panginginig sa galit at pagkabigo. Bakit? Bakit nakakapagputol ng napakaraming piraso ng jade ang babaeng ito? Bakit? Si Wang Xinyan ay naging pipi na. Hinihiling niya na sana nasa panaginip siya. At pagkatapos, direktang kinuha ni Guning ang ika-10 hilaw na materyal na may pinakamataas na antas ng jade sa loob. Mga ad ng Pub Future. Nang i-announce ng isang trabahador na may jade sa loob, wala nang nagulat muli, dahil sanay na sila. Kung walang jade sa loob, malamang na magugulat sila. Gayunpaman, nang malaman nila ang uri ng jade, muli itong nagdulot ng sensasyon, dahil ito ang pinakamataas na antas ng Fulusho jade. Ang manggagawa ay nagtatrabaho sa industriyang ito nang hindi bababa sa 7 taon. Ngunit hindi niya kailanman pinutol ang kahit isang piraso ng top-level jade, na siyang dahilan kung bakit siya nasa sabik. Kung tatanggalin siya ng amo niya dahil doon, hindi siya umimik. Ano? Tama ba ang narinig ko? Isang top-level Fulusho jade. Muntik nang mahimatay si Wang Hongming. Bagamat ang pamilya Wang ay hindi nagkukulang ng jade, bihirang makakita ng high-level at top-level na jade, lalo na ang top-level jade. Kinailangan nilang mag-cut out ng higit sa 1,000 hilaw na materyales para makakuha ng isang piraso ng top-level jade sa mga taong ito. Ngunit madaling natanggal ni Guning ang 2 piraso ng high-level jade at isang solong piraso ng top-level jade mula sa sarili niyang tindahan, na naging kulay berde ang kanyang mga mata. Matapos putulin ang ika-10 jade, tumingin si Guning kay Wang Hongming. Master Wang, sa tingin ko ay medyo malinaw na ngayon ang resulta ng taya. Mas gugustuhin mo bang ilipat ang pera sa akin o bigyan ng tseke? Lolo, gustong pigilan ni Wang Xinyan ang kanyang lolo,
Ngunit bago pa siya matapos, binigyan siya ni Wang Hongming ng isang galit na sulyap. Sabay sarado ng bibig niya. Lubhang ayaw ni Wang Hongming na gawin iyon, ngunit huli na para tanggapin ito, kaya kinailangan niyang ilipat ang pera kay Guning. Muling nag-usap ang mga tao. Napakagaling ni Miss Tang. Paano siya magiging napakaswerte at may kakayahan sa parehong oras? Mayroon ba siyang superpower at alam niyang may jade sa loob? Sa tingin ko ay mayroon siyang jade eyes, na nakikita ang loob ng mga hilaw na materyales. Ang mga tao ay nagsimulang manghula, dahil ito ay sobrang nakakagulat. Gayunpaman, lahat sila ay ordinaryong tao at walang sino man ang talagang naniniwala na si Guning ay may jade eyes. Si Wang Hongming ay galit na galit ngayon, hindi dahil nawalan lang siya ng 20 milyong yuan. Ngunit dahil kinuha ni Guning ang napakaraming mahalaga, maging ang hindi mabibaylang jade mula sa kanyang tindahan. Ang jade na iyon ay hindi higit sa 20 milyong yuan. May superpower ba talaga siya o jade eyes? Napaisip si Wang Hongming, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya matanggap ang katawa-tawang ideyang ito. Mga ad ng Pub Future. Ang huling taong gustong makita ni Wang Hongming sa mundong ito ngayon ay si Guning. Ngunit hindi siya umalis kaagad, dahil curious siya kung ilang piraso ng jade ang maaaring putulin ng babaeng ito at interesado rin siya sa Fulusho Jade. Kahit na si Wang Hongming ay isang maimpluwensyang figure sa City Teng at maraming tao ang hindi makikipagkumpetensya laban sa kanya para sa Fulusho Jade. Ang mga negosyante ng alahas ay walang pakialam sa kanya. Ang gusto lang nila ay si Jade. At ang pagsusuri ay ang pinakamapagbigay na mamimili ay nakakuha ng Jade. Ang Fulusho Jade ay hindi maliit, kaya ang paunang presyo ng bid nito ay napakataas. 50 milyong yuan. 60 milyong yuan. 320 milyong yuan. Sa huli, nakuha ni Wang Hongming ang Fulusho Jade sa halagang 320 milyong yuan. Nagpasya siyang ilipat muli ang pera. Nagkaroon na ngayon ng halo-halong emosyon si Wang Hongming, dahil nagbayad siya ng malaking halaga para sa isang piraso ng jade mula sa sarili niyang hilaw na materyales. Ito ay napakakaiba. Kung siya mismo ang nagputol ng jade, hindi siya magbabayad ng kahit isang sentimo para dito. Sa kasamaang palad, hindi siya pinalad. Lolo, bakit mo siya binili ng jade? Si Wang Xinyan ay halos 20 taong gulang, ngunit spoiled na bulok na. Napaka-emosyonal niya at hindi makapaghusga ng mabuti mula sa pananaw ng isang negosyante. Wrong. Pabalaykan mo siya ngayon. Si Wang Hongming ay nasa masamang mood ngayon. Ngunit si Wang Xinyan ay patuloy na nagrereklamo sa tabi ng kanyang mga tainga, na labis na ikinainis niya, kaya't hiniling niya sa driver na iuwi muna siya. Lolo, nag-aatubili si Wang Xinyan na umalis. Umuwi ka ngayon. Nawalan ng pasensya si Wang Hongming. Hindi na tumanggi si Wang Xinyan, at umalis kasama ang driver. Habang naglalakad siya palabas, tinitigan niya si Guning ng buong lakas. Kinamumuhian niya siya hanggang kamatayan ngayon. Gayunpaman, walang pakialam si Guning, dahil alam niya na halos hindi siya makakalaban ni Wang Xinyan. May nagpost na naman ng balita sa internet. Ang pamagat nito ay latest news. The Queen of Jade cut out 10 piece of jade till now. Isa sa mga ito ay ang Fulusho Jade na nabente sa presyong 320 million yuan. May mga larawan ng jade na nakakabit sa poste. Ang balita ay nagdulot ng mas malaking sensasyon sa pagkakataong ito, kahit na ang mga miyembro mula sa Jade Association ay dumagsa sa tindahan ng walang pagkaantala. Ang jade ng mga uri ng salamin at violet ay mahirap hanapin, ngunit hindi bihira, habang ang Fulusho Jade ay talagang pambihira. Nabalitaan lang nila na may nagputol ng Fulusho Jade minsan sa loob ng ilang taon. Maraming tao ang naiinggit din dahil sa dami ng pera na kinita ni Guning. Lahat sila ay pinangarap na magkaroon ng napakalaking halaga ng pera. Kilalang-kilala ang reyna ng jade sa online ngayon. Miss Tang, plano mo bang putulin ang natitirang mga hilaw na materyales mo? May nag-aabang na tanong. Mayroong 7 kinatawan ng iba't ibang kumpanya ng alahas sa tindahan ng pamilya Wang, ngunit ilan lamang sa kanila ang nakakuha ng 1 o 2 piraso ng jade,
na halos hindi sapat. Bagamat naiinggit sila sa hindi pangkaraniwang swerte at kakayahan ni Guning na magtanggol ng napakaraming piraso ng jade. Mas handa silang mapanatili ang magandang relasyon sa kanya para sa kanilang pakikipagtulungan sa hinaharap. Oo naman, binigyan sila ni Guning ng sang-ayon na sagot. Sinadya niyang pahirapan si Wang Hongming, at hindi siya titigil kapag kasisimula pa lang niya. Ang mga sumusunod na hilaw na materyales na malapit ng putulin ay mula sa Room A. Ang isa sa kanila ay nagpakita na ng berde sa bintana. Kaya naniniwala ang lahat na magkakaroon ng medium level na jade sa loob, ngunit sa kanilang pagtataka, nagbago ang kulay nito pagkatapos lamang ng isang hiwa. Ito ay lila. Paanong kulay purple ito? Halos mapasigaw ang trabahador sa tuwa. Ano? Lila. Hindi ba berde? Hindi. Isa itong high-level jade ng violet type. Mga ad ng Pub Future. Ano? Yung high-level violet. Wow! Nagulat ang karamihan. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon na mayroon talagang isang lilang jade sa loob. Gayunpaman, walang mas ikinalulungkot kaysa kay Wang Hongming. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa ngayon. Ang lahat ng hindi mabibili na jade ay binili ng isang estranghero, at nawalan siya ng isang kapalaran sa loob ng isang araw. Naisip niya na mayroon lamang isang medium level na jade sa hilaw na material na may bintana, kaya hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, may mas kapana-panabik na darating. Inalis ng isa pang manggagawa ang panlabas na layer at sinimulang linisin ang pangalawang hilaw na material gamit ang isang bintana. Ang jade na may maliwanag na berdeng kulay ay dumating sa paningin ng mga tao. Ito ay walang kamali-mali at makinis, at jade ng old pit glass type. Si Wang Hongming ay naging pipi. Bakit? Paano ito magiging posible? Napaisip tuloy siya sa sarili niya. Halos isang diyosa na ngayon si Guning sa kanilang paningin, dahil 100% tumpak ang kanyang mga paghatol tungkol sa pagsusugal sa bato. Walang ibang makakagawa noon bago siya. Sa pag-iisip niyan, hindi matanggap ni Wang Hongming ang katotohanan. Nag-aalab ang kanyang galit at pagkabigo. Hindi ko akalain na violet jade ito. It has to be the violet jade with green flowers, gulat na sabi ng isang tao nang maputol ang jade na ipinapalagay na violet. Ano? Violet jade na may berdeng bulaklak. Nagtatakang sabi ng isa pang lalaki. Ang violet jade na may berdeng bulaklak ay isang uri ng top-level jade. Bagamat hindi ito maihahambing sa King's Green, ito ay mas mahalaga kaysa sa jade ng lumang pit na uri ng salamin. Eksakto. Narinig ko na may nag-cut ng isang piraso ng violet jade na may berdeng bulaklak 5 taon na ang nakakaraan. Tumimbang ito ng 12 pounds at naibenta sa presyong 1 bilyong yuan. Sa tingin ko ang isang ito ay malamang na tumitimbang ng halos 8 libra, at ito ay hindi bababa sa 2 milyong yuan, dagdag ng isang lalaki. Namangha ang lahat sa presyo nito. Ngunit kasabay nito, may mga nagalit din na ibinunyag na ng lalaki ang totoong presyo nito, dahil sa pagkakataong iyon ay hindi nila sinasadyang magbid ng mas mababang presyo para dito. Gayunpaman, kahit ngayon, walang mas nagulat kay Wang Hongming. Pinipigilan niya ang sarili na manatiling kalmado sa loob ng mahabang panahon, at ngayon ay bigla niyang naramdaman na tumataas ang kanyang dugo sa kanyang lalamunan. Agad siyang nagbigay ng pahiwatig sa kanyang sekretarya at walang humpay na umalis kasama siya. Napansin ni Guning ang bawat detalye ng reaksyon ni Wang Hongming. Naunawaan na niya masyado itong nagalit at sa wakas ay nawalan na siya ng kontrol ngayon. Sa sandaling lumabas si Wang Hongming sa tindahan, dumura siya ng isang subo ng dugo, at muntik ng mahulog. Sa kabutihang palad, sinuportahan siya ng kanyang sekretarya sa oras. Samantala, bumalik ang kanyang tsuper, kaya't inihatid niya kaagad si Wang Hongming sa ospital. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang paghohost ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Mga ad ng Pub Future. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para makita kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit wala man lang siyang simpatiya kay Wang Hongming, dahil karapat-dapat siya rito. Wala siyang balak na saktan siya sa simula pa lang. Kung hahayaan ito ni Wang Hongming pagkatapos nito,
hindi na siya muling kikilos laban sa kanya, ngunit kung ipaghihiganti niya ang kanyang sarili sa kanya, talagang hindi susuko si Guning. Sa katunayan, mula sa alam na ni Guning tungkol sa pamilya Wang, naunawaan niya na hindi ito hahayaan ni Wang Hongming ng madali. Nakita ng ilang tao sa kalye si Wang Hongming na dumura ng dugo at nagsimulang talakayin ito. Oy, nakita ko si Master Wang na dumura ng dugo sa kalye noon. Ano? Nagdure ng dugo si Master Wang. Naiintindihan naman. Nawala sa kanya ang napakaraming piraso ng mahalagang jade sa loob ng isang araw. Eksakto. Kung ako siya, hindi ko rin matatanggap. Sobrang shockang pala. Sino itong Tang Ain-in? Napaka-unbearable niya. Talagang naiinggit ako sa kanya. Mas marami ang dumating pagkatapos nilang basahin ang balita. Alam lang nila na may patuloy na nagpuputol ng maraming piraso ng jade, ngunit hindi alam ang mga uri ng jade na iyon. Sa kanilang pagkamangha, nagkaroon sila ng pambihirang pagkakataon na makita ang jade ng violet na may mga berdeng bulaklak at mga uri ng lumang pit na salamin. Lahat sila ay naniniwala na sila ay nasa isang panaginip, dahil ito ay masyadong maganda upang maging totoo. Maliban sa pagkabigla, paghanga at paninibugho, naramdaman din ni Guning ang puot mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kumita siya ng napakalaking pera sa loob ng maikling panahon, na medyo kapansin-pansin. Maraming magnanakaw at magnanakaw sa paligid ng kalyeng ito sa lahat ng oras, dahil ang kalye ng sugal na bato ay kung saan nagtitipon ang mga mayayaman. Gayunpaman, walang pakialam si Guning. Pinaghandaan na niya ito ng husto, dahil pinili niyang mag-cut out ng hilaw na materyales sa publiko. Kung ang mga magnanakaw at magnanakaw ay maglakas loob na salakayin siya, mas mabuting maging handa sila sa pag-iisip upang dalhin ang resulta. Mas maraming kinatawan ng mga kumpanya ng alahas ang abala sa pakikipag-chat kay Guning at nakipagpalitan ng mga name card sa kanya. Mayroon na siyang 16 na name card sa kanyang mga kamay hanggang ngayon, kabilang ang 13 domestic na kumpanya ng alahas, na sumasakop sa 24 ng mga sikat na brand ng alahas sa bansang ito. At ang 3 pa ay mga internasyonal na kumpanya ng alahas. Dumating din si Zhao Yufeng sa tindahan tulad ng iba, ngunit hindi niya nakilala si Guning. At tinatrato siya ni Guning katulad ng iba para hindi mailantad ang kanyang tunay na pagkatao. Maya-maya ay dumating din si Zhang Dekheng, kasama ang ilang matatandang lalaki sa parehong edad. Lalong nabigla sila nang malaman nila ang mga uri ng jade. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Guning at nagtanong ng may pananabik at pagiging magalang, "Ikaw ba si Miss Tang na nagtanggal ng lahat ng jade?" Sa totoo lang, nakilala niya ito sa unang tingin ngunit nagtanong pa rin ng tanong dahil sa kagandahang loob. "Oo ako. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" Magalang na sagot ni Guning. Bahagyang nagulat ang matanda sa magandang asal ni Guning. Naisip niya na siya ay magiging napaka-proud o kahit na mayabang pagkatapos niyang mag-cut ng napakaraming piraso ng mahalagang jade, ngunit ngayon ay mas maganda ang impresyon niya kay Guning. "Miss Tang, ikinagagalak kitang makilala. Ako ang pinuno ng Jade Association sa City Teng, Zhang Dequan. At ang iyong napakahusay na kakayahan sa pagsusugal na bato ay lubos na humahanga sa akin. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makipag-usap sa isa't isa." Hindi itinago ni Zhang Dequan ang kanyang pagpapahalaga at paghanga kay Guning. At hindi siya nagpakita ng anumang galit o selos. Hinangaan lang niya si Guning sa kanyang kakayahan sa pagsusugal ng bato, sa halip na sa kanyang kayamanan. Tanging mga taong matuwid ang mas pinahahalagahan ang kakayahan at talento kaysa sa pera. Si Zhang Dequan ay nakababatang kapatid ni Zhang Dekheng. At bilang pinuno ng Jade Association, mahusay din si Zhang Dequan sa stone gambling. Nakapagputol na siya ng 3 piraso ng jade sa 5 hilaw na materyales noon. Kahit na isang beses lang ito nangyari, nakuha na niya ang respeto ng lahat, dahil hindi pa ito nangyari bago siya, ngunit ngayon, biglang lumitaw si Guning. Mga ad ng Pub Future. Natutuwa akong makilala ka rin, Mr. Zhang. Karangalan ko na makausap ka, mahinhin na sagot ni Guning. Hindi niya tatanggihan ang isang mabait at respetadong lalaki.
At ang punto ng kooperasyon ay win-win. Miss Tang, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka maghuhusga kung mayroong jade sa mga hilaw na materyales? Nakita ko ang mga hilaw na materyales na iyon sa iyong cart, ngunit ang ilan sa mga ito ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng jade, tanong ni Zhang Dequan kay Guning. Ang panlabas na layer ng mga hilaw na materyales ay isang weathered leather shell, na imposibleng makita kung mayroong jade o species nito. Malaking tulong umano ang songhua, python stripe, lumot, at iba pang katangian para hatulan ang panloob na kondisyon ng mga hilaw na materyales, hindi ko ito itinatanggi. Dahil talagang nakakatulong ang mga ito sa karamihan ng mga kaso. Ngunit posible ring mag-cut out ng jade mula sa mga hilaw na materyales ng walang, songhua, python stripe, lumot, o iba pang mga katangian. Napakahalaga din ng swerte ng isang tao. Kaya, karaniwang pinipili ko ang mga hilaw na materyales ayon sa aking likas na ugali. Buti na lang, I have good instinct and luck, sagot ni Ning. Maaayos na nailagay. Hindi na pumayag si Zhang Dequan. Naunawaan niya na posible ring putulin ang jade sa mga hilaw na materyales ng walang, songhua, python stripe, lumot, o iba pang mga katangian, ngunit walang nang-ahas na kumuha ng pagkakataon dahil ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, namangha pa rin siya sa hindi kapani-paniwalang swerte ng babaeng ito. Kailangan niyang paniwalaan ito sa ngayon, dahil wala siyang mahanap na ibang makatwirang paliwanag. Dagdag pa, ang babae ay tila may tiwala at kaya. Napansin din ni Guning na nakatayo si Master Tang kasama si Lu Mingfei, ang kinatawan ng Dihao Jewelry, na nakipagpalitan ng mga name card sa kanya. Ang Dihao Jewelry ay nagmula sa CTB, at ito ang nakikitang high-end na brand ng alahas sa bansang ito. Isa ito sa 4 na first-line na brand ng alahas sa loob ng bansa, at sikat din sa buong mundo. Mayroon lamang 3 domestic jewelry company na kilalang-kilala sa buong mundo. At isa sa kanila ang kumpanya ng Tang Family, ngunit ang Tang Family na ito ay hindi ang Tang Family na pinanggalingan ni Tang Ing. Sumulyap si Guning kay Master Tang, nakitang iginagalang ni Lu Mingfei si Master Tang na para bang si Master Tang ang kanyang amo. Si Master Tang ba ang boss o ang management ng Dihao Jewelry? Naisip ni Guning sa kanyang sarili. Ang Dihao Jewelry ay kabilang sa Tang Huang Group, at ang Tang Family ay isa sa 4 na pinakamaimpluwensyang pamilya sa CTB. Ang Tang Family ay higit pa sa isang normal na super rich na pamilya dahil ito ay makapangyarihan sa negosyo at politika, kaya kakaunti ang mga tao at nang-ahas na kumilos laban dito. Naniniwala si Guning na si Master Tang ay dapat may malapit na koneksyon sa Dihao Jewelry. Anyway, wala itong kinalaman sa kanya. Ang violet jade na may berdeng mga bulaklak ay bukas para sa bid mamaya. Dahil ibinunyag na ng isang lalaki ang tunay na presyo ng violet jade na ito na may mga berdeng bulaklak, lahat ng negosyante ay nagsimulang magbid sa napakataas na presyo. Mga ad ng Pub Future. Sa huli, ang violet jade na may berdeng bulaklak ay binili ng Dihao Jewelry sa halagang 600 milyong yuan. Pagkatapos nito, ang lumang pit glass species ay naibenta sa presyong 205 milyong yuan. Ang Enyo Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Ipinagpatuloy ni Guning ang pagputol ng iba pa niyang hilaw na materyales at patuloy na lumabas ang mga piraso ng jade, ngunit medium level na jade lang ang kanyang pinutol para ibenta. Sa sandaling bumaba si Leng Xiaoteng sa eroplano sa Military Division, sinabi niya kay Xu Jinchen at sa iba pa na bantayan ang kanilang mga kalaban bago siya bumalik. Pagkatapos ay iniwan niya ang mga ito at umalis, na ikinagulat ni Xu Jinchen at iba pa niyang kasamahan sa club. Teka, anong nangyayari dito? Walang ideya. Kakaiba yata ang kinikilos ng amo natin kamakailan. Palagi siyang nagmamadaling may makilala. Eksakto, iniwan niya pa tayo. In love na ba talaga siya ngayon? Sinabi na ni Guning kay Leng Xiaoteng na siya ay mapupunta sa kalye ng Stone Gambling halos ngayon, kaya dumiretso siya sa kalsada. Nang ay parada niya ang sasakyan sa parking lot, tinawag niya kaagad si Guning. Gayunpaman,
hindi komportable para kay Guning na sagutin ang kanyang tawag ngayon, kaya nag-text siya sa kanya. Agad siyang pinabalik ni Leng Xiaoteng ng mensahe. Nakarating na ako dito sa parking lot sa kalye ng Stone Gambling. Nang mabasa ang mensaheng iyon, nagulat si Guning ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal. Naintindihan niya na dapat ay malaya na siya ngayon dahil personal siyang pumunta rito, kaya nag-impake siya at umalis ng walang pagkaantala. Naputol lang ni Guning ang kalahati ng kanyang mga hilaw na materyales hanggang ngayon, at May 30 pa na halos medium level na jade sa loob. Si Guning ay hindi lamang kumikita ng higit sa 2.3 bilyong yuan, ngunit nakakuha din ng maraming kapangyarihan mula sa jade na kanyang pinutol ngayon. Ang kanyang telepathic eye space ay nadouble muli, at ngayon ay 8 metro kwadrado ang laki. Nang makitang aalis na si Guning, ang mga negosyante ng alahas ay nadismaya dahil marami sa kanila ang hindi pa nakakakuha ng kahit isang piraso ng jade. Inaliw sila ni Guning. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko sa iyo ang lahat sa loob ng 1 o 2 araw kapag ang natitirang mga hilaw na materyales ay naputol na. Nang marinig iyon, natuwa ang lahat. Pagkatapos ay umalis si Guning sa tindahan. Bagamat wala si Wang Hongming, may nagsabi sa kanya ng bawat detalye tungkol sa nangyayari sa kanyang tindahan. Nang malaman niya na si Tang Aining ay nagputol ng mahigit 30 piraso ng jade ng tuloy-tuloy at kumikita ng 2.3 bilyong yuan hanggang ngayon, dumura siya ng dugo ng ilang beses. Naputol lang niya ang kalahati ng kanyang hilaw na materyales at nakagawa na siya ng 2.4 bilyong yuan. Kumbinsido na ngayon si Wang Hongming na ang iba pa niyang hilaw na materyales ay naglalaman ng jade. Kinuha ba niya ang lahat ng hilaw na materyales na may jade sa loob ng aking tindahan? Napaisip si Wang Hongming sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, may plano si Wang Hongming na patayin si Tang Aining. Sa sandaling lumabas si Guning sa tindahan, naramdaman niyang nakatutok sa kanya ang mga mata, ngunit wala siyang pakialam. Dumiretso siya sa isang washroom na may kahon ng jade sa kanyang mga kamay pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang telepathic eye space. Pagkatapos noon, nagpalit siya ng damit at mabilis na nagtanggal ng makeup. Makalipas ang 1 minuto, bumalik na siya sa normal na anyo at lumabas ng banyo. May 3 lalaki na pabalik-balik sa labas ng washroom. Itinoon nila ang kanilang mga mata sa washroom, ngunit nakilala si Guning dahil nagbago na siya. Kaya kalmadong lumayo si Guning habang nasa kanilang paningin. Naghintay sila ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Tang Aining. Sinimulan nilang maramdaman na may mali. Hindi dapat magtatagal ang isang babae na gumamit ng banyo. Ngunit sila ay mga lalaki at hindi makakapasok sa loob upang suriin, kaya't bigla nilang hiniling ang ibang babae na pumasok sa loob at suriin sila. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng babae na ito ay walang laman na walang tao sa loob. Mga ad ng pub future. Ano? Walang laman. Paano ito posible? Wala sa kanila ang naniwala dahil hindi kailanman nag-walkout si Tang Aining. Nagsisinungaling ka ba? Tanong ng isang lalaki sa babae. Hindi ako. You can check it yourself if you don't believe me, sagot ng babae. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang segundong pagpupumilit, sinabi ng isa sa kanila, titingnan ko ito. Paikot-ikot siya sa ladies' room, pero wala talaga itong laman. Lahat sila ay tulala ngayon. Anong nangyari? Kanina pa kami naghihintay dito, pero hindi siya lumabas. Eksakto. At isa lang ang daan palabas ng ladies' room. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Nagbago ba siya ng hitsura at hindi namin siya nakilala? Imposible, wala akong nakitang babaeng may dalang kahon sa kamay na lumalabas. Ano ba talaga ang nangyari? Nawala ba siya ng walang dahilan? Tanong ng isang lalaki, at lahat sila ay nakaramdam ng takot ngunit hindi makapaniwala. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ng isang lalaki. Ang kanilang target ay nawala ng bigla, at sila ay parurusahan. No idea, nagbitiw na sabi ng isa pang lalaki. Sa tingin ko dapat nating suriin muli ang lugar na ito.
Bago lumabas si Guning sa kalye ng Stone Gambling, napansin niya na maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng isang tindahan na sinisira ng grupo ng mga lalaki. Ano ang nangyayari? Sino ang nasaktan ni Boss Zing? Hindi si Boss Zing, ngunit ang kanyang anak na si Zing Hao ay hindi kayang magbayad ng usury isa. Hindi maibabalik ng usurero ang pera, kaya direktang nagpadala ng mga tao para sirain ang kanyang tindahan. Ano? Muli. Mga ad ng Pub Future. Kumbaga, nangyari na ito dati. Talagang pangatlong beses na ito ngayong taon. Si Boss Zing ay maaaring magbayad ng usura sa nakaraang 2 beses, ngunit ngayon ay hindi na niya ito kayang bayaran. Well, mayroon akong malalim na simpatiya kay Boss Zing. Namatay ang kanyang asawa sa murang edad na walang anak. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at ayaw niyang magpakasal muli. Pagkatapos ay inampun niya si Zing Hao dahil sa kabaitan. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zing Hao ay isa lamang talunan na walang makakamit at sinira ang lahat ng kayamanan ni Boss Zing. Eksakto. Si Zing Hao ay naglalako lang at nagsusugal buong araw. Nakakahiya naman na si Boss Zing na napakabuting tao ay sinira ng kanyang ampon. Sa palagay ko ay malamang na magsara ang kanyang tindahan sa malapit na hinaharap. Napakawalan giya at walang silbi ni Zing Hao. Bakit pinapanatili pa rin ni Boss Zing ang koneksyon sa kanya? Sino ang nakakaalam? Ang lahat ay abala sa pakikipag-usap sa iba. Nang marinig ang kanilang talakayan, naawa din si Guning sa Boss Zing ito, at kinasusuklaman din si Zing Hao. Pakiusap, itilig mo yan. Maaari bang itigil mo yan? Babayaran kita sa loob ng 2 araw. Sinubukan ni Zing Pang ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ang grupo ng mga lalaki ng walang kabuluhan, at siya ay itinulak pa atras ng malakas. Masyadong mabilis ang nangyari para makapag-react si Zing Pang. Agad siyang nawalan ng balanse, natamba, at may mga istant ng hilaw na materyales sa likuran niya. Kung diretsong kumatok si Zing Pang sa mga hilaw na materyales na iyon, siya ay masusugatan ng husto. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Guning ang 2 taong nakatayo sa kanyang daan sa tabi na tumatakbo sa unahan. Muntik nang matamba at magsisigawan ang 2 taong iyon, ngunit nang malaman nila ang nangyayari sa kanilang mga mata, laking gulat nila. Si Guning ay napakabilis, ngunit medyo huli pa rin. Hinampas na ni Zing Pang ang mga istant gamit ang mga hilaw na materyales na nakalagay sa kanila. Maraming hilaw na materyales ang sunod-sunod na nahulog, at ang isa sa mga ito ay tumama sa balikat ni Zing Pang habang ang isa ay bumagsak patungo sa kanyang ulo. Napabilog ang mga tao sa kanilang mga mata nang may pagtataka, at ang ilan ay tumalikod upang maiwasan ang kakilakilabot na eksena. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang kamay ang humawak sa braso ni Zing Pang at agad siyang hinayla palayo. Sa wakas ay nakatakas si Zing Pang sa mga hilaw na materyales na nahuhulog mula sa mga istant. Namangha ang lahat, nakatingin sa batang babae na nakakagulat na maliksi at may lakas para iligtas ang buhay ni Zing Pang. Kung hindi, si Zing Pang ay maaaring patayin o malubhang nasugatan. Napatulala si Zing Pang. Huminto sandali ang mga lalaking sumisira sa tindahan nang marinig ang malakas na ingay. Napakalapit nila ngunit walang sino man sa kanila ang may intensyon na tulungan si Zing Pang. Matapos makita ang ginawa ni Guning, nagulat din silang lahat. Gayunpaman, nakita nilang maayos si Zing Pang, kaya ipinagpatuloy nila ang pagbagsak ng mga bagay sa tindahan. Bagamat wala itong kinalaman kay Guning, labis siyang nenas, at inatake ang mga lalaking iyon ng walang pagkaantala. Hinawakan niya ang lalaking kasama niya sa balikat nito, at binuhat siya mula sa lupa at inihagis siya sa labas ng buong lakas. Nagulat lahat ng mga tao sa eksena. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon na ang isang batang babae ay maaaring maging napakalakas. Wala sa ibang mga lalaki sa tindahan ang nakaalam kung ano ang nangyayari bago ang pangalawang lalaki ay sinipa sa sahig ni Guning. What the F***? Nang ibuka ng lalaki ang kanyang bibig, binuhat siya ni Guning at itinapon siya. Ang pangalawang lalaki ay hindi sinasadyang nahulog sa unang lalaki at unang lalaki ay halos mahimatay sa sakit.
Sa wakas ay napagtanto ng dalawa pang lalaki kung ano ang nangyayari. Pareho silang nagulat nang makitang natamba ang kanilang mga kasosyo, pagkatapos ay itinaas ang mga kahoy na nakadikit sa kanilang mga kamay at sinimulang salakayin si Guning sa galit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bago pa makagalaw si Guning, isang lalaki ang sumugod mula sa labas at itinapon ang dalawa pang lalaki palabas ng tindahan sa loob ng ilang segundo. Namangha na naman ang lahat sa magagandang galaw at anyo ng lalaking ito. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Leng Xiaoteng kay Guning. Ayos lang ako, malumanay na ngumiti si Guning. Hindi na siya nagulat sa biglaang pagsulpot nito, sa halip ay naantig siya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Leng Xiaoteng. Wala. Gusto ko lang tulungan ang lalaking ito, sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Miss, maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Agad namang nagpasalamat si Xing Pang kay Guning. Gulat na gulat pa rin siya matapos ang nangyari sa kanya. Kung hindi dahil kay Guning, patay na siya. Ang kasiyahan ko, sabi ni Guning. Gayunpaman, Mr. Xing, nabalitaan ko na ang iyong ampon ang sanhi ng lahat ng mga kaguluhang ito sa iyo. Bakit hindi mo mapupuntahan ang koneksyon sa kanya? Nang marinig iyon, bumantong hininga si Xing Pang at nagbitiw na sabi, sa totoo lang, isang taon na akong hindi nakipag-ugnayan sa kanya. Gumagawa siya ng kaguluhan sa labas, ngunit lahat ng lalaking iyon ay lumapit sa akin. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Kung hindi ko sila bibigyan ng pera, masisira nila ang tindahan ko. Hindi niya sinabi kay Guning kung nagsisisi siya na inampun niya si Xing Hao, ngunit nilinaw niya na gusto niyang putulin ang koneksyon kay Xing Hao. May limitasyon ang kabaitan ng isang tao. Dinala ni Xing Pang si Xing Hao at ngayon ay nawala ang lahat ng kanyang kayamanan dahil sa kanya, na tumawid sa ilalim ng linya. Bakit hindi ka tumawag ng pulis? Tanong ni Guning. Ginawa ko. Gayunpaman, miyembro sila ng Qinggang, at kahit ang mga pulis ay hindi nang ahas na inisin sila, sagot ni Xing Pang. Siya ay isang karaniwang mamamayan lamang na walang kapangyarihan at suporta, kaya walang sino man ang handang tumulong sa kanya. Sa pagsasalita tungkol sa Qinggang, biglang napagtanto ni Xing Pang na maaaring mapinsala ito. Oh, sila ay mula sa Qinggang, at nasaktan mo sila. Baka magkaproblema ka. I think mas mabuting umalis ka na agad. Ayos lang. Naunawaan ni Guning na si Xing Pang ay mabait, ngunit hindi siya natatakot sa Qinggang. Huwag kang maglakas loob na umalis. Sinaktan mo kami at hindi ka hahayaan ng Qinggang na makatakas. Sa oras na ito, ang mga lalaking natamba sa lupa ay nagbanta kina Guning at Leng Xiaoteng. Sa tingin mo ba natatakot ang lahat sa Qinggang? Ngumisi si Guning nang may pang-aalipusta. Ikaw, hindi nila inaasahan na hindi naman natakot si Guning, ngunit naniniwala sila na nagpapanggap lang siya. Kung hindi ka natatakot, manatili dito. Malamang, hihingi sila ng suporta. Hindi ako aalis, dahil kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Mr. Xing, mangyaring kalkulahin ang iyong pagkawala, at hayaan silang magbayad ng kabayaran, sabi ni Guning. Miss, nagulat si Xing Pang. Wala siyang lakas ng loob na humingi ng kabayaran sa kanila. Mas natakot siya na maghayganti sila sa kanya. Ano? How dare you ask us to pay the compensation? Galit ang mga lalaking iyon mula sa Qinggang. Sa tingin ko ay wala sa iyo iyon, muling inisyan ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Dahil nabigyan na niya ng tulong si Xing Pang, hindi niya ito iiwan sa gulo. Sa katunayan, nagpasya siyang tulungan itong ganap na malutas ang problema. Kung hindi, ang mga hudlom na iyon ay maglalabas ng kanilang galit kay Xing Pang kung wala na sina Guning at Leng Xiaoteng. Bilang karagdagan, hindi tungkulin ni Xing Pang na bayaran ang masamang ugali ni Xing Hao. Sabihin mo sa akin ang mga pangalan mo at ng iyong pinuno, sabi ni Guning sa isa sa mga lalaki. Ako si Zhao San, at ang pinuno ko ay si Jiu Yen na isang mahalagang tao sa Qinggang, pagmamalaki ng isang lalaki, dahil hindi siya naniniwala na kayang harapin sila ni Guning. Mabuti, maaari ka nang umalis, sabi ni Guning. Ano?
Hindi inaasahan ng mga hudlom na iyon na mabilis na maiiba ni Guning ang paksa. Umalis ka na agad. Kung hindi, sisipain kita palayo, putol ni Guning na may malamig na tingin. Sa pagharap sa matinding panggigipit mula kay Guning, ang mga hudlom na iyon ay nanginginig sa takot, na nakatakas ng walang pagkaantala. Gayunpaman, bago sila umalis, nagbanta ang isa sa kanila, hindi pa ito ang katapusan, at babalik tayo. Lahat ng tao sa paligid nila ay naawa kay Xingpang, ngunit wala silang magawa para tulungan siya. Ang mga hudlom na iyon ay mula sa Qinggang kung tutuusin. Pagkaalis ng grupo ni Zhao San, naghiwa-hiwalay din ang mga nanonood. Bueno, sa palagay ko ay kailangan kong isara ang aking tindahan at lisanin ang City Teng ngayon, malungkot na buntong hininga si Xingpang. Talagang natakot siya sa pagkakataong ito, at nagkaroon na siya ng ideya na isara ang kanyang tindahan, dahil halos hindi na nakalutang ang kanyang tindahan ngayon. Pagkatapos ay sinabi niyang muli kay Guning, Miss, masasabi kong hindi ka natatakot sa Qinggang, ngunit ang Qinggang ay hindi isang organisasyon na maaari kang magkaroon ng masamang dugo. I think mas mabuting umalis ka na. Ginoo. Zing, huwag kang mag-alala. Dahil kasali na ako, tutulungan kitang malutas ang problema, sabi ni Guning. Ano, medyo nagulat si Xingpang. Wala siyang pag-asa na may handang tumulong sa kanya sa gulo na ito. Bagamat talagang nangyari ng tulong si Xingpang, ayaw niyang madamay ang ibang mga inosenteng tao, kaya tumanggi siya. Miss, naiintindihan ko na ikaw ay mabait at mainit ang loob, ngunit maaari kang nasa panganib kapag inisin mo ang Qinggang. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Ayaw ni Xingpang na malagay siya sa panganib dahil sa kanya, na nagpatunay na siya ay isang matuwid na tao. Sa totoo lang, may sariling plano rin si Guning. Naghahanap siya ng isang matuwid na lalaki na tutulong sa kanya na pamahalaan ang Jade Provider na bubuksan niya. At si Xingpang ay isang mahusay na pagpipilian, ngunit kailangan pa rin niya ng oras upang malaman ang higit pa tungkol kay Xingpang. Gayunpaman, dahil nakapagpatakbo siya ng ganoong kalaking tindahan, tiyak na kaya niya.